The Boss Husband. Credit to the author. 307 hanggang 13. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Gusto ko lang ng pag-ibig, gusto ko lang na bigyang pansin lang ako ni Brother Gibson, mahalin ako at ako lang. Gayunpaman, ang tanging bagay na gusto ko, ay ang tanging bagay na hindi ko kailanman makukuha. Jinky Lee. Matagal na mula noong huli siyang bumisita sa stall ni Sheila. Sa tuwing naaalala niya ang gabi kung saan binigay sa kanya ni Sheila ang kanyang minamahal na crescent pendant, si Justin ay mapupuno ng simpatiye para sa babaeng ito. Ang kalye ay madilim tulad ng dati. Ito ay may bahagyang mas maraming kwadra na bukas kaysa karaniwan. Dahil malamig ang panahon, ang pagtitinda ng hapunan, lalo na ang mga merienda tulad ng maanghang na sabaw ay magiging lubhang kumikita. Dumating si Justin sa dulo ng kalye at nakita si Sheila na nakasuot ng kayumanggi at medyo lumang Amerikana. Sa kanyang purple-white beanie, siya ay okupado sa kanyang trolley stall. May 4 hanggang 5 customer na nakaupo sa harap ng kanyang stall, umiinom ng alak at kumakain ng fried rice cakes at maanghang na sabaw. Hindi nagmamadali si Justin. Matapos maghintay ng ilang sandali nang umalis ang ilang mga customer, dahan-daang naglakad si Justin patungo sa stall. Si Sheila ay nagpupunas ng mesa. Nang iangat niya ang kanyang ulo at napansin si Justin, agad na lumitaw ang kagalakan sa kanyang mukha. Kuya Gibson, bakit libre kang pumunta dito ngayong gabi na? Hindi ba ang gabi ang tanging pagkakataon ko na makilala ang ating Sheila na lalong nagiging mas kaakit-akit araw-araw? Nakangiting tanong ni Justin habang tamad siyang umupo sa isang upuan. Namula ang maputi at makinis na mukha ni Sheila. Kuya Gibson, pumunta ka ba para ay bully ako kapag wala si Sister Marian? Bakit ko naman gagawin iyon? Gusto ko lang kumuha ng pagkain dito, hindi mo pwedeng bastyusan ang customer mo ng ganito, sabi ni Justin habang kumukuha ng tuhog ng pork balls bago agad kumagat. Ito ay umuusok mainit at talagang bukal. Galit na sinabi ni Sheila, ang mga skewer ng pork ball ay tig$2 bawat isa, huwag ka ng madulas muli. Umubo talaga ng malakas si Justin. Nakangiting mapait, sinabi niya, hindi ko alam na kailangan ko pa ring magbayad kahit na malapit na tayo. Hindi mo ba alam na ako'y mahilig sa pera? Nagpout si Sheila. Sinisikap kong kumita ng kaunti sa panahon ng malamig na panahon para magbayad ng renta at tubig at kuryente. Paano kita mapapagamot? Kumuha si Justin ng isa pang skewer ng mga buhol ng kelp. Habang ngumunguya, nagtanong siya, ano ang nangyayari kapag mainit ang panahon? Hindi naman pwedeng magtinda ng maanghang na sopas palagi, di ba? Ngumiti si Sheila sa isang walang pakialam na paraan. Mag-iisip na lang ako ng paraan para makabenta ng malamig na inumin at ice lollies kapag mainit. Sheila, sabi ni Justin at nilunok ang pagkain sa kanyang bibig, sa mataimtim na paraan, pinayuhan niya, napakabata mo pa. 18 ka pa lang ngayong taon. Ang mga taong kasing edad mo ay nag-aaral pa sa high school, o bagong pasok sa unibersidad. Matalino kang bata, bakit hindi mo subukang pumasok sa kolehiyo? Pumunta at kumuha ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo sa susunod na taon at ibalik ang pera sa akin pagkatapos nito. Tahimik na nakikinig si Sheila sa kanya. Gamit ang isang spatula, binaligtad niya ang mga fried rice cake sa mainit na bakal at hindi siya sinagot. Kumunat ang noo ni Justin. Kaya mong tiisin ang hirap, huwag mong sabihing natatakot kang mag-aral. Kung sa tingin mo ay mahirap ang pag-aaral, pwede rin akong maging private teacher mo. Magaling ako sa science subjects at foreign language. Magaling ka sa Mandarin dahil may basic ka man lang sa elementarya. Hanggat handa kang magtrabaho, sapat na ang 6 na buwan. Sa wakas ay tumigil si Sheila sa kanyang ginagawa. Itinaas niya ang kanyang ulo at ipinakita ang isang magandang mukha na tila pagod sa malamig na hangin bago nagpakawala ng ngiti. Kuya Gibson, salamat po, pero masyado pong magulo para sa inyo. Hindi po ako magaling sa pag-aaral, mas mabuting ipagpatuloy ko ang mga negosyong maliit ang budget. Hinawi ni Sheila ang buhok sa kanyang templo. Maraming babae sa edad ko ang namumuhay na katulad ko.
Bagamat nakakapagod ang pagpapakain sa sarili namin, talagang namumuhay kami ng maluwag. Sumagot si Justin sa seryosong paraan, wala akong pakialam sa iba. Naniniwala lang ako na hindi kita maaaring baliwalain dahil nakaupo na ako ngayon sa iyong harapan pagkatapos kitang makasama sa bus noon. Ang iyong kabataan ay mahalaga. Pagkatapos mong tumanda at hindi kumikibo, at kahit ang iyong utak ay hindi na malinaw, balak mo pa rin bang magtinda ng fried rice cake na may stall? Namutla si Sheila at tahimik na kinagat ang ibabang labi. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Sheila, makinig ka sa kanya. Tama siya, hindi mo ito magagawa magpakailanman. Itinaas ni na Justin at Sheila ang kanilang mga ulo upang tingnan. Hindi alam kung kailan nakarating sa stall ang isang matikas at matangkad na binibini. Ang kanyang maikling buhok ay medyo magulo dahil ito ay medyo maangin habang ang kanyang maisla na tampok sa mukha ay nagpapakita ng kaningningan at kakisigan. Siya si Karina Collins. Sister Collins, nandito ka na. Ngumiti si Sheila habang namumula. Hindi siya mukhang nagulat sa pagdating ni Karina. Sinulyapan ni Karina si Justin gamit ang malaki at matubig nitong mga mata na naglalaman ng masalimuot na emosyon. Pagkatapos noon, malumanay siyang ngumiti kay Sheila at sinabing, "Oo, narinig ko ang mag-uusap ninyo ng lalaking ito." Bagamat palagi siyang nagsasalita ng walang kaparerekon, tama ang mungkahi niya na kumuha ka ng pagsusulit. Kung pumayag ka, maaari akong makipag-ugnayan sa isang tuition center para sa iyo. Naaalala ko na nag-aral ka sa junior high school at mayroon kang magandang pundasyon. Batay sa iyong katalinuhan, maaari kang makapasok sa pangalawang klase hanggat masipag ka. Napatingin si Justin kay Karina nang may pagtataka. Mukhang close na close kayo ni Sheila ngayon, di ba? Ano ba? Ikaw lang ba ang pwedeng maging kuya niya? Hindi ko ba siya nakikitang nakababatang kapatid din? Hindi nasisiyahang sabi ni Karina. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay at ngumiti. Hindi, nagulat lang ako. Bakit libre kang makipag-chat kay Sheila ngayon, hindi ka ba kadalasang abala sa trabaho? Sinabi ni Sheila, Brother Gibson, maganda ang pakikitungo sa akin ni Sister Collins. Pagkatapos mong hilingin sa kanya na alagaan ako, pumupunta siya rito 2 hanggang 3 beses sa isang linggo para tanungin kung nabuli ako. Ikinwento rin niya kung paano niya nahuhuli ang mga masasamang tao, gaano ka-interesant. Sok. Sa kabutihang palad ang iginagalang na Miss Karina ay isang babae, kung hindi ay makukuha mo ang lahat ng mga babae sa mundo. Tingnan mo na lang kung gaano katagal mo hinayaan si Sheila na purihin katulad ng kanyang nakatatandang kapatid na may kaugnayan sa dugo, sabi ni Justin. Sa tingin mo ba ay wala akong alam maliban sa trabaho, paghuli ng mga masasamang tao at paglutas ng mga kaso? Tanong ni Karina habang nakakuyom ang ngipin. Talagang ganito ang tingin ni Justin sa kanya noon. Laging lumalaban sa kanya si Karina sa mga unang beses na nakilala niya si Justin, hindi banggitin na lumapit din siya sa kanya para bigyan siya ng pressure. Gayunpaman, magsisinungaling si Justin kung sasabihin niyang hindi siya nagtataka na si Karina ay madalas na pumupunta para alagaan si Sheila at naging malapit pa ito sa kanya dahil lang sa minsang dinala niya ito sa harap niya. Siyempre, hindi iisipin ni Justin na si Karina ay naglalagay lamang ng isang palabas o mayroon siyang masyadong maraming oras. Ang tanging naiisip niyang dahilan ay ang isang pagkakataon kung saan humingi siya ng tulong sa kanya para alagaan si Sheila. Nang maisip niya ito, taos-pusong sinabi ni Justin, "Salamat. Dati, may pagkiling ako sa iyo, ngunit mukhang mabuting tao ka. Mukhang may dahilan si Marian para maging mabuting kaibigan mo. Kuya Gibson, bakit ganyan ang iniisip mo? Noon pa man ay magaling si Sister Collins, di ba?" Malungkot na tanong ni Sheila. Bahagyang namula si Karina nang bigla siyang purihin ni Justin, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang ekspresyon. Buti nalaman mong mali ka. Bilang isang mapagbigay na nasa hustong gulang, patatawarin ka ng babaeng ito. Bahagyang ngumiti si Justin, tumingin siya kay Sheila at sinabing, dahil kahit ang iyong Sister Collins ay humihiling sa iyo na kumuha ng pagsusulit, sundin mo ang iyong kapatid na Gibson at gawin ito, aking dakilang nakababatang kapatid na babae. Sandaling nag-alinlangan si Sheila bago sinabing, Brother Gibson, pwede mo ba akong pag-isipang mabuti? Siyempre kaya mo, nakangiting sabi ni Justin.
Isa pa, naaalala mo pa ba ang ipinangako mo sa harap ng Sister Marian mo? Masunurin, sinabi ni Sheila, naaalala ko, tungkol ito sa pagbabalik sa orphanage. Sabi mo dadalhin mo ako doon. Paano ang susunod na araw? Pasko na sa araw na iyon. Maaari ka pa ring magdala ng ilang mga regalo pabalik sa presidente at sa mga bata doon. Kung wala kang pera, babayaran mo na kita at maaari mong ibalik sa akin ang pera mamaya, kung hindi, alam kong hindi mo tatanggapin ang aking alok, sabi ni Justin. Nagpout si Sheila. Kung gayon, ako ang pipili ng mga regalo. Siyempre pinipili mo sila. Susunduan kita dito sa 9:00 sa araw na iyon. Bibili tayo ng mga regalo bago pumunta sa orphanage, sabi ni Justin. Medyo nasasabik na tumango si Sheila. Salamat, Kuya Gibson. Nakinig si Karina sa usapan at nagtanong, ikaw lang ni Sheila ang pupunta. Paano si Marian? Sinabi sa kanya ni Sheila ang tungkol sa pagdating ni na Justin at Marian upang makita siya, kaya hindi siya nagulat. Oh, madalas na siyang pumunta doon. Tama na ang pagsama kay Sheila doon, sabi ni Justin bago tinapik ang ulo ni Sheila, dahilan para mapatingin siya sa kanya ng masama. Tumayo siya, sinabi niya, huwag kang makatulog ng labis sa araw na iyon, kung hindi ay sasampalin ko ang iyong puwitan. Hindi ako mag-oversleep, galit na sabi ni Sheila. Medyo nahirapan ang tingin ni Karina nang makita niyang gustong umalis ni Justin. Sabi niya, teka lang, may kailangan ako ng tulong mo. Bumalik si Justin, nagtanong, ano ito? Nag-iwan ako ng isang puting katad na bag sa sofa sa bahay mo nang pumunta ako doon, maaari mo bang ilabas ito para sa akin bukas? Tanong ni Karina. Naalala ni Justin. Nag-iwan nga si Karina ng handbag sa kanyang bahay nang dumating siya para pag-usapan ang kaso ni Gustavo Grimm kay Marian. Sa araw na iyon, inilagay ito ni Marian sa isang counter sa bahay pagkatapos malaman na walang mahalagang bagay doon. Nadama ni Justin na wala siyang dahilan para tanggihan ang maliit na kahilingang ito mula kay Karina. Kung tutuusin, mas abala si Marian kaysa sa kanya. Dahil dito, tumango siya at sinabing, walang problema. Tawagan mo ako bukas kapag libre ka, ihahatid ko ito sa akin kapag umalis ako ng bahay. Salamat. Kitang-kita sa mga mata ni Karina ang kagalakan. Nakangiti siyang nagpaalam kay Justin bago tumitig sa likuran ni Justin nang umalis ito hanggang sa mawala siya sa isang sulok. Mula sa pananaw ni Sheila, tumingin siya kay Justin at sinulyapan si Karina na nasa harap niya, nahuhulog sa kung anong uri ng pag-iisip. Marahang napabuntong hininga siya. 308. Kinaumagahan, nakita ni Justin ang malabalahibong nyebe na bumabagsak mula sa langit sa pamamagitan ng bintana pagkagising. Binalot ng nyebe ang mga damo, mga puno at mga bahay sa isang kahangahangang paraan, na naging sanhi ng pagputi at pagkasilaw ng mundo. Iyon ang pangalawang pag-ulan ng nyebe sa Stonegate, na para bang isa itong mahalagang karakter na espesyal na dumating para sa Pasko. Nang magmaneho siya papunta sa trabaho, ang iba't ibang mga tindahan sa tabi ng kalsada ay nakasindi ng mga neon lamp, mga manika ng Pasko at mga palamuting nakasabit sa kanilang mga tindahan. Nag-pop up din ang mga Christmas tree na tila wala saan. Iyon ang unang pagkakataon ni Justin na dumaan sa Pasko sa Zenica. Hindi niya inaasahan na ganito kayaman ang atmosphere doon. Hindi ito mas mababa sa Amerika o Europa. Hindi niya maiwasang isipin na talagang lumiit ang mundo. May nakalagay na puting handbag sa front passenger seat. Ito ang hiniling sa kanya ni Karina na kunin kahapon ng gabi na hindi nakalimutang gawin ni Justin. Nakita niya ang bag sa isang coffee table kaninang umaga at kinuha niya ito. Pagdating niya sa parking area sa office building ng Yellow Entertainment, si Maria na sumando kay Lucille ay dumating din doon kamakailan. Kinawayan ni Lucille si Marian pagkatapos lumabas sa kotse. Ibinaba ni Marian ang bintana ng kotse at kumaway pabalik. Mukha siyang pagod pero may maamong ngiti sa labi. Nang makita niya si Justin na bumaba mula sa kanyang sasakyan sa tapat, ganap na hindi siya pinansin ni Marian at natural na itinaas pabalik ang bintana bago magmaneho, na parang hindi niya ito nakita. Tinitigan ni Justin ang kotse habang ito ay umalis na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Tila ba ang mga sinabi ko kagabi ay naging dahilan ng tuluyan niyang hindi pagpansin sa akin. Ang kanyang paraan ng pagwawalang bahala kay Justin ay nagmukhang mas malayo sa kanila kaysa sa pagsasalita sa malamig na tono.
Napansin ni Lucille ang nangyari. Mukhang nag-aalala siya, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Pagpasok sa kumpanya, makikita ang maraming empleyado na nakasuot ng makapal na damit at scarves. Maliwanag, kahit na ang mga taong gustong magmukhang cool ay nagsimulang maghanap ng init kapag nagsimula ng bumagsak ang nyebe. Biglang naalala ni Justin na nag-hiking siya kasama si Talia noong huling pag-ulan ng nyebe, at nagkaroon ng di malilimutang gabi pagkatapos noon. Nang maisip niya ang isyu sa paa ni Talia, mas nag-alala si Justin. Naging malamig ang panahon, mahirap sabihin kung lilito muli ang kanyang problema o hindi. Pumasok si Justin sa kanyang opisina at isinara ang pinto bago inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Talia. Sa loob ng ilang segundo, sinagot ni Talia ang tawag. Ang kanyang boses ay masigla gaya ng dati, na parang tuwang-tuwa. Gaano kadalang sa iyo ang malaya na maaari mong tawagan ang isang maliit na may bahay na tulad ko, biro ni Talia habang iniinsulto ang sarili. Sa prangka na paraan, nagtanong si Justin, kamusta ang binti mo? Masakit ba? Nanatiling tahimik si Talia sa ilang sandali. Nakangiting sagot niya, pagkatapos mong magtanong, sasabihin kong hindi masakit kahit masakit. Masakit ka ba o hindi? Medyo nababalisa si Justin. Malinaw pa rin niyang naaalala ang paghihirap ni Talia noong gabing iyon. Na hindi masakit, huwag kang mag-alala, sabi ni Talia sa malandi na paraan. Pagkatapos mo akong pagalingin noong nakaraan, mas bumuti ang pakiramdam ko. Nagsimula ng umulan ng nyebe ngayon, kaya nagsuot ako ng dagdag na patong ng pantalon at hindi ako nakakaramdam ng anumang sakit ng ganoong uri. Sa wakas ay pinaginhawa ni Justin ang kanyang sarili. Sabihin mo sa akin kung nakakaramdam ka ng sakit, huwag kang magtiis. Titingnan ko ang iyong pinsala para sa iyo o kahit nadadalhin ka sa ospital. Humi si Talia bilang pagkilala. Bigla na lang kitang na-miss. Kasalanan mo ang pagtawag sa akin kaninang madaling araw. Paano ako magtatrabaho ngayon? Nakakainis, marami pa akong gagawin. Busy ka talaga. Siyempre, ako na ngayon ang head ng finance department. Year-end na ngayon, hindi mo ba alam na magkaiba tayo ng accounts na haharapin sa kumpanya? Isa pa, maraming empleyado ang nag-e-enjoy sa holiday sa kanilang hometown dahil malapit na ang bagong taon. Siyempre, kailangan nating gumawa ng kaunti pa, reklamo ni Talia. Nag-isip sandali si Justin. Let's have dinner tonight, tagal na kitang hindi nakakasama. You need to be rewarded for being this hardworking. Tumawa si Talia. Kaya alam mo kung paano ako alagaan, hindi masama. Pero wala akong ganang kumain sa labas, pwede ba sa pwesto ko? Ipaghahanda kita ng hapunan. Pwede ba akong matulog sa lugar mo? Nakangiting tanong ni Justin. Gusto mo bang mamatay? Bulalas ni Talia. Kahit ano paman, ang desisyon ay ginawa. Pupunta ako at magtatrabaho ngayon, punta ka sa bahay ko ngayong gabi. Bye. Inend niya ang tawag nang matapos siyang magsalita. Makikita ang kalungkutan sa mukha ni Justin. She ended the call in an overly straightforward manner, hindi man lang niya ako binigyan ng goodbye kiss or something. Habang iniisip niyang buksan ang computer para magsimulang mag-game, nag-vibrate ang kanyang telepono. Tiningnan ni Justin ang numero na hindi niya pamilyar. Ang pinakamalaking hula niya ay nagmula ito kay Karina. Pagkatapos kunin ang tawag, inaasahang narinig niya ang boses ni Karina. Dinala mo ba ang bag ko? Mabilis na tanong ni Karina, mukhang tuwang-tuwa. Hindi naman masama ang memorya ko. Nakarating ka na ba sa police station? Ipapadala ko sa iyo. Posible bang pinapayagan ka ng trabaho mo na lumabas kahit kailan mo gusto? Tanong ni Karina. Napangiti si Justin. Ako ay isang karakter lamang na gumaganap ng isang maliit na papel. Ang lahat ng gawain ay ginagawa ng ibang tao. Iyan ay may katuturan. Sa hindi inaasahan, si Karina ay hindi nagbato sa kanya ng ilang mga pangungusap kumpara sa dati. Sinabi niya, hindi ako libre ngayon. Magkita tayo sa sanggang daan sa hilaga ng Wall Street sa alas 11 mamaya. Natigilan si Justin. Hindi niya naintindihan kung bakit pumili si Karina ng lokasyon na hindi malapit sa kanyang kumpanya o istasyon ng pulisya, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin at pumayag sa alok nito.
Pagkatapos maglaro ng 2 oras, huminto ang snow na bumagsak sa buong umaga, kaya nagmaneho si Justin patungo sa lugar na pinagkasunduan niyang makipagkita kay Karina. Ang Wall Street ay isang walking street, ang magkabilang panig ay halos puno ng mga restaurant at food stalls. Naglakad si Justin malapit sa sanggang daan at hinanap ang paligid habang sinusubukan niyang hanapin ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng pulis. Sa sandaling ito, umalangaw ang boses ni Karina mula sa likuran. "Anong hinahanap mo?" "Nandito ako." Lumingon si Justin at nakita si Karina na nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang creamy white, tight-fitting sweater ay lalo pang ipinagmamalaki ang sukat sa harap ng kanyang dibdib. May nakabalot siyang purple na scarf sa kanyang leeg na naging dahilan ng kanyang pagiging alindog. Ang pares ng light-colored jeans ay nagpalabas ng kakaibang kaakit-akit sa mga linya ng mahaba at slim legs ni Karina. Kailangang aminin ng isang tao na si Karina ay nakaakit ng maraming titig, kasama ang lalaki at babae, na nakasuot ng paraan, bukod pa sa kanyang orihinal na maislan at maliwanag na mukha na natatakpan ng manipis na layer ng pundasyon. Nang mapansin niya na si Justin ay nakatitig sa kanya ng walang pag-iisip, si Karina ay nasiyahan at natuwa sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya ipinahayag ang kanyang nararamdaman, umarte siya na parang wala siyang alam habang nagtatanong, "Napaka-weird ko ba?" Napangiti si Justin habang nakaramdam siya ng hiya. "Halos hindi kita makilala kapag wala ka sa iyong uniforme ng pulisya, ngunit ang iyong kasalukuyang hitsura ay nababagay din sa iyo. Hindi ako nahuhuli ng mga kriminal ngayon, sa tingin mo ba adik ako sa pagsusuot ng uniforme ng pulis?" Inilibot ni Karina ang kanyang mga mata kay Justin. Nagkibit-balikat si Justin sa walang pakialam na paraan bago ipinasa ang puting handbag sa kanyang kamay kay Karina. "Ito ay sa iyo, dinala ko ito para sa iyo." "Salamat." Tinanggap ni Karina ang bag at hindi niya tiningnan ang mga gamit sa loob. Nakangiting tinanong niya, "Gusto mo bang kumain?" Nag-alinlangan sandali si Justin. "Tanghal iyan. Ano pa sa tingin mo ito?" Tanong ni Karina na hindi nasisiyahan. Hindi talaga inaasahan ni Justin na hihingin siya ni Karina ng lunch together. Dahil nangako siyang maging kaibigan, walang dahilan para tanggihan niya ang hiling nito, not to mention na nagugutom na siya. "Okay lang ako sa kahit ano," sagot ni Justin. Sa prangka na paraan, sinabi ni Karina, "Kakain tayo sa restaurant na naghahain ng Shandong cuisine noon. Kumain ako doon dati, medyo disente ang lasa." Tip ni Master, ang Shandong cuisine ay isang Zen-Aiken cuisine. Hindi tutol si Justin sa ideya. Pagkatapos maglakad papunta sa pinakamalapit na restaurant na naghahain ng Shandong cuisine, naghanap sila ng maliit na mesa para sa dalawa sa tabi ng bintana at umupo. Pagkatapos mag-order ng isang bangkos ng mga pinggan mula sa waiter sa isang napaka-praktikal na paraan, tinanong ni Karina si Justin, "Ano ang gusto mong kainin? Umorder ka pa ng ilang plato." "No need. I think what you ordered is enough. Wala akong gana sa hapunan kung kumain ako ng sobra sa tanghalian." Naisip ni Justin si Talia na nagluluto sa kanya ng hapunan ngayong gabi. Kung masyado siyang kumain ngayon, hindi maganda kung hindi siya makakapag-perform sa gabi. Si Karina ay hindi nag-overthink at nag-usap tungkol sa iba pang mga bagay, ngunit si Justin ay walang gaanong sasabihin kay Karina. Pakiramdam niya ay maraming bagay ang hindi niya masabi sa kanya. Napansin ni Karina na may anyo ng pag-iingat si Justin laban sa kanya. Hindi nasisiyahan, tinanong niya, "Kailangan mo bang gawin ito? Nai-curious lang ako kung ano ang ginagawa mo noon, at kung bakit ang galing mong makipag-away. Posible bang may ginawa kang iba't ibang krimen, kaya hindi mo masabi?" Bahagyang bumantong hininga si Justin. "Karina, sabi mo noon na sana magkaibigan tayo. Kung ganyan talaga ang iniisip mo, sana huwag mo nang itanong ang mga ito. I naturally have my reasons for keeping my mouth shut. You should know a bit, but you should know that it can't be take lightly since ayaw niyang sabihin sayo." Bahagyang ngumuso si Karina at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya. Hindi nagtagal, nagsilbi ang waiter ng ilang plato ng mga pinggan. Parang may naalala si Karina. Nagmamadali siyang nagtanong, "Ano ang gusto mong inumin, alak o alak ng ubas?" Mayroon din silang masarap na alak na Jieliang dito. Tala ng TL, ang alak ng Jieliang ay isang malakas na distilled na alak na nagmula sa Zen-Aiken na gawa sa fermented sorghum.
Direktang sinabi ni Justin, hindi na kailangan, kukuha lang ako ng 2 mangkok ng kanin para punan ang aking tiyan. Labis na hindi nasisiyahan si Karina, ngunit wala siyang masabi. Tiningnan niya si Justin na nagsimulang lumamon sa 2 malalaking mangkok ng kanin na parang gutom na lobo, kaya nagsimula na rin siyang kumain. Naghanda siya ng iba't ibang mga paksa at tanong para sa araw na ito, ngunit hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Ang pagkain ay tumagal ng wala pang 5 minuto para kay Justin. Tinapik niya ang kanyang tiyan at dumighay. Tapos na akong kumain, take your time. Hindi kaagad umalis si Justin dahil magiging bastos sa ganoong paraan. Kaya kumuha siya ng toothpick at dahan-dahang hinintay si Karina sa kanyang upuan. Biglang huminto sa pagkain si Karina. Pagkatapos lunukan ng kanin at gulay sa kanyang bibig, tinaas niya ang kanyang maliwanag at magandang mukha at malamig na tumitig sa mga mata ni Justin sa hindi inaasahang madilim na paraan. 300 at siyam. Naramdaman ni Justin na parang may mali sa mood ni Karina habang nakatingin siya sa ganoong ekspresyon ng mukha. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nagtataka, nagtanong siya, ano ito? Ano ang nangyari? Sa totoo lang, nararamdaman mo ba na ang pagsama sa akin at pagkain sa akin ay parehong pag-aaksaya ng iyong mahalagang oras? Walang emosyong tanong ni Karina. Napatulala si Justin. Nakakunot ang noo niyang tanong, Karina, what do you mean? Bakit mo biglang nasabi? Anong ibig kong sabihin? Malamig na sumangot si Karina. Posible bang inisip mo ang sarili mong negosyo at tapusin mo ang iyong pagkain sa loob ng 3 minuto nang walang sinasabi kapag kumakain ka kasama ng ibang babae bago kumagat ng toothpick habang hinihintay mo silang dahan-daang matapos ang kanilang pagkain? Malabong naiintindihan ni Justin kung bakit galit si Karina. Nakangiting awkward na sinabi niya, pasensya na talaga. Akala ko kasi effective ka dahil pulis ka at hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Actually, ang pagtapos ng pagkain ko sa loob ng 3 minuto ang kadalasan kong bilis kapag kumakain ako ng mag-isa. Wala naman akong ibang ibig sabihin, hindi ko alam na masasaktan ka nito. Si Karina ay naging malungkot. Pulis, sa iyong paningin, maliban sa katotohanan na ako ay isang pulis, hindi ba ako maaaring maging isang babae? Tahimik na nakinig si Justin sa kanya. Nakaramdam din siya ng kakaiba sa kanyang puso dahil talagang hindi niya nakikita si Karina bilang isang kagandahang hinahangaan niya, hindi katulad ng ibang mga babae sa paligid niya. Bagamat parehong kakaiba ang hitsura at katawan ni Karina, mayroon siyang ilang masamang alaala tungkol sa kanya. Kasama ang paraan ng pagsasalita at paghawak ni Karina sa mga gawain, nahirapan si Justin na ihalin tulad ang babaeng ito sa isang kagandahan. Ako. Talagang hindi ko naisip ang tanong na ito noon, matapat na sagot ni Justin. Mahinang sinabi ni Karina, espesyal akong naglagay ng makeup bago umalis ng bahay at pumunta rito ngayon. Maingat pa akong pumili ng restaurant. Alam mo ba kung para saan ko ginawa ang lahat ng ito? Si Justin ay hindi isang tanga. Maaari niyang i-connecte ang mga tuldok habang iniisip niya ang oras kung saan binigyan siya nito ng isang Rolex na relo, ang bagay kung saan ginawa niya ang lahat para alagaan si Sheila, at ang paraan ng pagsasalita at pagkilos nito ng ilang beses, lalo na ngayong araw na ito nang anyayahan siya nito para sa tanghalian pagkatapos niya magbihis ng maayos. Bagamat naramdaman ni Justin na ito ay medyo hindi kapanipaniwala, si Karina ay maliwanag na may ganoong uri ng damdamin para sa kanya. Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Justin. Kung siya yun noon, wala na siyang panahon para magdiwang kung may napakagandang pulis na papasok sa kanyang pintuan. Siguradong hindi niya tatanggihan ang bisita. Gayunpaman ngayon, medyo natakot si Justin nang makilala niya ang isang dilag na kusang kumapit sa kanya. Palagi siyang nakaramdam ng paghingi ng tawad sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Kung siya ay nasangkot din sa magandang pulis na ito, o kahit na makikibahagi pa ng ilan sa hinaharap, naramdaman ni Justin na ang kanyang nerbiyos ay mabibiyak balang araw. Ang guilt na hawak niya sa kanyang puso sa bawat babae niya ay sapat na para hanapin niya ang kamatayan dahil sa sakit. Nang makitang hindi nagsasalita si Justin, kinagat ni Karina ang kanyang ibabang labi at sinabing, masasabi mo talaga kung ano ang iniisip ko pagkatapos ng ginawa ko. Huwag mo nang subukang iwasan ito. Karina, ako, lumabas talaga para ibalik ang handbag mo ngayon.
Hindi alam ni Justin kung paano tatanggihan si Karina. Nakaya lang niya itong itulak palayo ng hindi direkta. Baka sa mukha ni Karina ang pagkabigo, ngunit hindi nagtagal ay napalitan ng puot. Pakiramdam niya ay kailangan niyang tanggalin ang kanyang kawalang kasiyahan at sama ng loob sa kanyang dibdib sa lalong madaling panahon. Diretso ang tingin ni Karina kay Justin habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakangiting mapangasar, sinabi niya, Justin, alam mo bang ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na tinanggihan ako ng isang lalaki? Ang aking pamilya, impluwensya, karera, at mukha na kahit babae ay kinaiinggitan, lahat ay walang silbi kapag ako ay nakaharap sa ganoong lalaki. Maaari mo man akong bigyan ng isang kasiya siyang buhay pag-ibig o hindi ay isang problema na. Ang ibang mga babae ay dapat na kinukutya ako sa aking katangahan. Ibalik sa akin ang handbag. Humph, magkano ang halaga ng mapahamak na bag na ito? Sabihin ko sa iyo, hindi ko kailanman pinapansin ang mga bagay na tulad nito. Kung naisip mo ang nararamdaman ko kahit kaunti, bago ka umupo sa harap ko at sabihin ang ginawa mo kanina, tatanungin mo man lang ang sarili mo kung kailangan mong magsalita ng ganito kalupit o hindi, napaka-brutal na nagdulot ka ng mga sugat sa buong katawan ng isang babaeng hindi gaanong kumpiyansa, isang babaeng gusto lang makipag-usap sa iyo. Hindi ko kailangang hilingin sa iyo na pumunta sa ganoong lugar para lang bawiin ang isang bag na nagkakahalaga ng $2,000. Hindi ba ako mabubuhay ng mag-isa kung hindi kita nakikita? Wala ba akong mas magandang bag? Wala na ba akong oras para pumunta doon at kunin ito mismo? Hindi ba pinapayagan ako ng sitwasyon na gawin iyon? Oh! Wala ba akong pera para makakuha man lang ng bag? Sagutin mo ako. Sa wakas ay naging malakas na ang boses ni Karina, ngunit hindi siya masyadong nakakuha ng atensyon mula sa iba pang mga customer dahil ang restaurant ay nasa tabi ng kalsada, na naging dahilan upang medyo maliwanag ang ingay sa labas. Tila nanigas ang katawan ni Justin sa kanyang upuan. Ang mga salita ni Karina ay kumilos na parang mga pako habang ang mga ito ay tumama sa kanyang puso. Bagamat wala siyang nararamdaman sa iba pa niyang mga babae kay Karina, alam ni Justin na ang matapang na babaeng ito ay nag-iwan ng hindi malilimutang impresyon sa kanya, hindi alintana kung gusto niya siya o hindi. Nakita ni Karina na hindi pa rin siya sinasagot ni Justin. Lumitaw sa kanyang mga mata ang paghamak. Nakangiting sinabi niya, sa tingin mo ba ay magkakaroon ako ng damdamin sa isang lalaki na nakikita ang higit na halaga sa isang $2,000 na bag kaysa sa akin? Sa tingin mo ba ay palagi ko siyang iniisip sa isang buong araw, isang linggo, o isang buwan? Alam ni Justin na hindi niya maiiwasan ang marami. Dahil sa pag-amin ni Karina, nakaramdam siya ng pagkadismaya sa kanyang sarili, ngunit tiyak na hindi niya masasabing mahal niya ito, mahirap pa nga para sa kanya na sabihin na gusto niya ito. Ang relasyon sa pagitan niya at niya ay limitado lamang sa loob ng pagkakaibigan, hindi banggitin na siya ay malapit na kaibigan ni Marian. Kahit na gusto niyang hiwalayan si Marian, wala pa ring dahilan para makisali siya sa kanyang malapit na kaibigan. Pagkatapos pakalmayan ang kanyang emosyon, same time na sinabi ni Justin, Karina, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin para sa nararamdaman mo para sa akin, ngunit dapat mong malaman na may asawa na ako. Si Marian ay iyong mabuting kaibigan, imposibleng mag-workout tayo. Kayong mga lalaki ay kasal lamang sa ibabaw, nakatali sa isang kontrata, hindi ba? Diretsong tanong ni Karina. Mabilis na namanhid ang anit ni Justin habang ang kanyang puso ay tumalon ng marahas. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Karina ang tungkol sa kanya at kay Marian kahit anong mangyari. Nagulat ka ba? Sinabi niya sa akin ito dahil hindi ka umuuwi ng gabi pagkatapos makipagtalo sa kanya. Sa totoo lang, kahit hindi niya sabihin sa akin, hindi ako naniniwala na nagpakasal kayong dalawa out of true love. Si Marian ay hindi ganoong klase ng babae na biglang magpapakasal. Mas kalmado siya kaysa sa iba, imposibleng nagpakasal siya nang wala sa oras, sabi ni Karina. Ngayon, gusto mo pa bang gamitin si Marian bilang dahilan para tanggihan ako? Ngumiti ng mapait si Justin. Hindi ko talaga inaasahan na malalaman mo ito, ngunit hindi pa rin kita matatanggap kahit na hindi kami tunay na kasal ni Marian. Ang paggawa nito ay magiging hindi patas para sa inyo at sa kanya. Kung hindi ko pa pinakasalan si Marian noon, kung wala sa police station ang unang pagkikita natin, baka iba na ang kalalabasan nito. Gayunpaman, ngayon.
Hindi ko talaga kayang linlangin ang nararamdaman mo, at hindi ko talaga kayang linlangin ang nararamdaman mo. Pati na rin. Sinubukan ni Karina ang kanyang makakaya na pigilan ang pagluha. Paglingon niya, ngumiti siya sa hinaing, sinabing, kung. Ang salitang if, ang pinakaayaw ko sa mundo. Nangyari na ang lahat, hindi ba't walang kwenta ang pagsasabi ng salitang iyon? Pero pagkatapos kitang makilala, lalo na noong araw na sinagip mo ang buhay ko sa gusali, lagi kong iniisip ang katagang ito. Kung nagkaroon ako ng pagkakataon na maging unang makakilala sa iyo, kung una mo akong nakilala, kung hindi ko inisip na masama kang tao, kung hindi ka nagpakasal kay Marian. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na magsimulang muli, siguradong hindi ko sasayangin ang bawat segundo na magkasama kayo. Ito ang naiisip ko, kung dilat papel lang ang kasal nyo, masyado pa ba akong huli? Kung kaya mo, mabibigyan mo rin ba ako ng pagkakataon? Matapos pakinggan ang mga salitang parang sleep talking ni Karina, biglang napagtanto ni Justin na napakaraming bagay ang napabayan niya sa babaeng ito, pero ano kaya ang nangyari? Ang mga bagay na tulad ng mga damdamin ay hindi magkakatotoo dahil lamang sa gusto ng isa. Hindi ito mapipigilan kung gusto nitong sumama, at hindi mahahanap kapag ayaw nitong sumama. Nakangiting humihingi ng paumanhin, sinabi ni Justin, pasensya na, hindi ito ang bagay ng pagkakataon. Maaari tayong maging buting magkaibigan, ngunit hindi ko kailanman naisip na gawing babae ka. Hindi ito nangangahulugan na mas mababa ka sa mga babaeng nakapaligid sa akin, kaya lang hindi ko mapipilit ang aking sarili na magkaroon ng ganoong uri ng damdamin, kaya wala talaga akong maipapangako sa iyo. Kung ganoon nga, bakit mo ako iniligtas ng walang ingat sa gusali habang kaharap mo ang napakaraming tao at mga bala? Tanong ni Karina na ayaw sumuko. Umiling si Justin. Hindi ako naging walang ingat. Iniligtas lang kita dahil kaibigan ka ni Marian, at isa ring mabuting pulis. Para sa akin, hindi naman mapanganib ang mga bala. You're lying to me. You must be hate me. You hate me because I used to treat you so badly, di ba? Medyo nanginginig ang boses ni Karina. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, at hindi rin ako napupuot sa iyo. Totoong iniligtas kita, ngunit hindi ito maaaring kumatawan sa anuman. Nakaligtas ako ng maraming tao at nakapatay din ng hindi mabilang. Ito ang pinakakaraniwang bagay sa akin. Hindi na napigilan ni Justin. Sabi niya, maaari ka talagang pumili ng mas mabuting lalaki. Ang isang tulad ko na hindi kailanman magiging tapat ay hindi karapat-dapat sa iyong mga luha. Napatawa si Karina saglit. Hindi alam kung sino ang tinatawanan niya. Mukhang na-misunderstood ko ang sitwasyon. Baka umalis ka na. Nang matapos siyang magsalita, kinuha ni Karina ang kanyang mangkok at chopstick bago nagsimulang kumain. Hindi umalis si Justin. Nakakunot ang noo niya habang nag-aalalang nakatin kay Karina. Pinunasan ni Karina ang kanyang mga luha at itinaas ang kanyang ulo bago nagpakita ng isang matingkad na ngiti. Sa tingin mo ba ay 16 na taong gulang akong binatilyo? Dahil lang sa tinanggihan ako ng isang lalaki, gagawa ako ng mga katangahang bagay tulad ng pagtalon sa labas ng gusali o pagputol ng aking palso. Umalis ka, ayaw kong makita ka ngayon. Alam ni Justin na dapat ay kinasusuklaman siya ni Karina sa kanyang puso ngayon, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig nang sinubukan niyang aliwin siya. Tunay na napakahirap na tanggihan ang isang pagtatapat ng pag-ibig. Hindi maisip ni Justin, matatanggihan ko ba ang isang tao pagdating sa babaeng nagmamahal sa akin, na isa ring babaeng mahal ko. Tumayo si Justin at umalis sa restaurant habang dinadala niya ang kanyang mabigat na kalooban. Ibinaba ni Karina ang kanyang mangkok at chopstick nang lumabas ang figure ni Justin sa pinto ng restaurant. Inihiga niya ang kanyang ulo sa mesa at nanginginig ang kanyang mga balikat habang siya ay nagsimulang umiyak sa katahimikan. 310. Pagkaalis ng restaurant, hindi na bumalik si Justin sa kanyang opisina, ngunit naglibot sa Wall Street nang walang patutunguhan. Hindi naman siya seryosong nag-iisip ng kahit ano, mas lalo lang siyang nalungkot. Bilang resulta, lumakad siya para kumuha ng 2 hindi magandang kalidad na pakete ng sigarilyo at hinihit-hit lahat bago tuluyang bumuti ang pakiramdam. Walang kasalanan si Justin, ngunit hindi rin niya naisip na tama ang ginawa niya. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay may karapatan at mali, halimbawa, damdamin.
Kung binaygo mo ang isang tao, o ginawa mo iyon para sa kapakanan ng ibang tao ay hindi maipaliwanag. Nang magdilim ang kalangitan, tumawag si Justin sa bahay para sabihin kay Yuna na hindi siya uuwi para sa hapunan. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa direksyon ng bahay ni Talia gaya ng binalak. Nang ihinto ni Justin ang kanyang sasakyan sa lugar ni Talia sa ibaba, ang pulang Audi ni Talia ay nagkataong nakarating din sa bahay, na parang pinlano nila ito ng maaga. Sa paglabas ng sasakyan, si Talia na nakasuot ng uniforme sa opisina ay hindi makitang may anumang anyo ng pagod. Bitbit ang isang mapusyaw na LV na handbag, ang kanyang mahaba at slim legs na nakabalot ng fishnet stockings at ang mga paa ay dumula sa manipis na high heels na tumuntong sa matibay na lupa na nababalutan ng snow, na mukhang nakaistilo at kapansin-pansin. Nang makita niyang ganoon din ang pagdating ni Justin sa kanyang bahay, ngumiti si Talia sa katahimikan. Ang kanyang gumagalaw na kakisigan ay hindi maipaliwanag sa nyebe. Biglang nag-ilusyon si Justin, na para bang ang babaeng nakatayo sa harap niya ay ang kanyang tunay na asawa. Sabay silang umuwi pagkatapos ng trabaho, at sabay na lumabas ng sasakyan bago nagkatitigan na may malabong ngiti sa mga labi. Ang hindi mabilang, madamdamin na damdamin ay mauunawaan kahit na walang isang salita ang sinabi. Nang makitang nakatitig sa kanya si Justin na may nakakalokong ngiti, namula ang mga pisngi ni Talia. Reklamo niya, anong tinitingin-tingin mo? Halos malaglag na ang eyeballs mo. Pervert, dali-dali kang lumapit para tulungan akong dalhin ang mga gamit. Anong binili mo? Sila ang gulay at karne na lulutuin ko ngayong gabi. Napakalaking gana mo, walang iba kundi mga kamatis, itlog at gatas sa aking refrigerator. Kaya kailangan kong kunin ang lahat ng kailangan ko, sabi ni Talia habang binubuksan ang trunk ng kotse, at nakita ang maraming plastic bag mula sa supermarket na napuno ng halos kalahati ng espasyo. Tumingin si Justin kay Talia ng kakaiba. Napakaraming bagay dito. Dala mo ba ang mga ito sa iyong sasakyan mag-isa? Ano pa ba ang dapat kong gawin? Kailangan ko lang maglakbay ng ilang beses, hindi naman ito malaking bagay, nakangiting sabi ni Talia. Sumimangot si Justin at tumingin sa kanya bago sinabing, hindi ba't hiniling ko sa iyo na alagaan mo ang iyong sarili noon? Paano kung lumala ang kondisyon ng iyong binti pagkatapos dalhin ang maraming bagay na ito? Ano ang mangyayari kung mahulog ka pagkatapos mong maramdaman ang sakit kapag hindi kita kasama? Nagpout si Talia at sinabing, first time kong magluto para sa iyo sa bahay, gusto ko lang mag-perform ng kaunti at ipaghanda ka ng masarap na pagkain. Hindi ko talaga naisip iyon. Sa komplikadong ekspresyon ng mukha, tumingin si Justin sa babaeng nakayuko sa harapan niya. Stupid, bulong niya bago bitbit ang lahat ng gamit sa boot gamit ang kanyang mga kamay. Umakyat ka sa itaas, ayos lang na ako na mismo ang kukuha ng lahat. Nakita ni Talia na hindi nagalit si Justin. Nakangiting masayang sinabi niya, mas maganda talaga magkaroon ng lalaki. Kailangan kong maglaan ng maraming oras sa pagkuha sa kanila. Sumunod si Justin sa likod ni Talia at naglakad papunta sa kanyang maliit na apartment. Pangalawang beses niya narito, kaya hindi masyadong pamilyar si Justin sa lugar. Naisip na lang niya ang nangyari noong unang gabi niya doon. Hindi niya maiwasang mapangiti. Tila naisip din ni Talia ang gabi kung saan sinubukan niya halikan si Justin kapag natutulog ito, na sinadyang kumilos ni Justin na parang hindi niya namamalayan. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, huwag kang ngumiti, kung hindi, hindi na kita ipagluluto ng hapunan. Ilagay mo ang mga gamit sa kusina at maaari kang manood ng telebisyon. Hindi mo kailangan ng tulong ko. Maaantala mo lang ako kung susubukan mong tumulong. Gumagawa ako ng lutuing sikhil, hindi tulad ng alam mo kung paano lutuin ang mga ito. Kalimutan ng tungkol sa pag-aalok sa akin ng tulong, sabi ni Talia. Talagang magaling ako sa mga kutsilyo. Matutulungan kita sa pagputol ng kahit anong gusto mo, sabi ni Justin. Alam ni Talia na si Justin ay tiyak na mahusay sa pakikipaglaban, ang kanyang mga kasanayan sa kutsilyo ay maaaring maging mahusay din, kaya pumayag siya sa kanyang alok. Kaya naman, abala ang dalawa sa kusina. Si Talia ay naghugas at pumitas ng mga gulay habang inutusan niya si Justin na hiwain ang mga ito at ilang isda sa iba't ibang hugis at ilagay ito sa mga plato. Matapos maayos na tapusin ni Justin ang lahat, hinalikan ni Talia si Justin sa labi bilang isang gantimpala.
Pagkatapos ay nagdala siya ng isang mabilis na ritmo upang kumulo at magprito ng iba't ibang mga ulam habang siya ay nasa sabik. Hindi binuksan ni Justin ang telebisyon sa sala. Tumayo siya sa bakana ng kusina at tumingin kay Talia na wala sa sarili. Matapos tanggalin ang kanyang coat, nagsuot lang siya ng sweater at naglakad-lakad sa kusina na may suot na apron sa kanyang leeg. Si Justin ay nanaginip ng ganoong eksena noon, ngunit ang babae sa kanyang panaginip ay hindi kailanman ding malinaw. Pagkatapos ng gabing ito, kung sakaling managinip siya muli, naramdaman ni Justin na siya na ang babaeng kaharap niya ngayon. Makalipas ang halos 1 oras, natapos ni Talia ang paggawa ng 5 piniritong pinggan, 1 mangkok ng sopas at 1 plato ng mainit at maasim na isda. Tumulong si Justin sa pamamagitan ng pagbubuhat sa kanila sa maliit na hapagkainan. Kumuha si Talia ng 1 bote ng kalahating tapos 10 taong gulang na red wine nang wala sa oras. Nahihiyang sinabi niya, ito lang ang bote ng alak sa bahay. Karaniwan akong umiinom bago matulog para makatulog ako. Iinom na lang natin ito pansamantala. Ngumiti si Justin sa isang walang pakialam na paraan. Hindi ako mahilig uminom ng alak, mas mabuti kung itago mo ito sa ibang gabi. Hindi, kailangan nating uminom ng kaunti para makumplito ang pagkain na ito, matigas na sabi ni Talia at kumuha ng 2 baso ng alak bago ito punuin. Tinanggap ni Justin ang baso ng alak at iniklink ito sa kay Talia. May kaunting pawis pa rin sa mukha ni Talia. Sinabi niya, munting Talia, kung gusto mo itong maging kompleto, ipinapayo ko sa iyo na isara ang mga ilaw at gumamit ng ilang kandila. Idinilat ni Talia ang kanyang malalaking mata habang mukhang naguguluhan. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Wala akong kandila sa bahay. Kung pinaalala mo, binili ko sa supermarket, malamang yung may bango ng rosas. Gusto ko ang amoy. Ngumuso si Justin habang mukhang galit. Aniya, casual lang, gusto mo ba talagang magkaroon ng candlelit dinner? Siyempre, hindi mo ba alam na ang pag-iibigan ay karapatan ng isang babae? Masayang sabi ni Talia. Sa pagtingin sa ekspresyon ng kaakit-akit na ginang, hindi malay ni Justin na ngumiti at umiling. Ang kanyang mabigat na kalooban sa hapon ay biglang naging mas mahusay. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa habang nagsasaya sa kanilang mga pagkain. Si Talia ay medyo mahusay sa pagluluto, na ginawang kumain ni Justin sa isang napakasayang paraan. Si Talia mismo ay hindi nakakain ng ganitong maanghang na ulam, paulit-ulit niyang pinunasan ang kanyang pawis ng tissue paper habang ang kanyang maputi at makinis na mukha ay namumula. Pagkatapos iabot ang isang fried chicken thigh kay Justin, biglang sinabi ni Talia, magsisimula na ang bakasyon natin sa loob ng 1 linggo. Pupunta ka sa Japan habang kailangan kong pangunahan ang team sa Hainan. Ilang sandali pa ay hindi na tayo magkikita. Pupunta ka sa Hainan. Iyon ang unang pagkakataon na nakinig si Justin kay Talia na nagsasalita tungkol dito. Oo, ang grupo mula sa Departamento ng Pananalapi ay pupunta sa Hainan. Ang sabi nila ay mainit doon, at hindi kasing init ng tag-araw. Nararamdaman ko rin na ito ay isang magandang desisyon. Nagtataka si Talia habang nagtatanong, bakit hindi mo alam ang tungkol dito? Akala ko alam mo na pupunta ako sa Hainan dahil sasama rin si Marian sa atin ngayong taon. Hindi ba niya sinabi sa iyo ang tungkol dito mula nang magkatabi kayo? Lalong nagulat si Justin. Pupunta rin si Marian. Talagang hindi niya narinig ang tungkol dito. Gayunpaman, nang pag-isipan niya ito, ang agwat sa pagitan nila bilang karagdagan sa kung paano siya tinatrato ni Marian nitong mga araw na ito, pinakalohikal na wala itong sinabi sa kanya. Napansin ni Talia na may mali. Maingat na tinanong niya, nakipagtalo ka ba kay Marian? Ngumisi si Justin. Naiintindihan mo rin ang pagkatao niya, normal lang na hindi niya sinasabi sa akin. Mahusay, kailangan niya talagang magpahinga pagkatapos magtrabaho ng husto sa lahat ng 4 na season sa 1 taon. Hindi na nagtanong pa si Talia. Bumantong hininga siya at sinabing, yeah, this is my first time see that Marian is willing take a break after entering this company so long ago. She's even going on a vacation with her employees.
You should have seen how everyone in the office was crazy when I announced in the department that the CEO was going with everyone. Kahit ako ay nagsimulang magselo sa karisma ng asawa mo. So many people she believed that you were silently na nag-udyok sa kanya na sumama sa amin, mukhang hindi na ngayon. Paano ko siya makukumbinsi? Hindi niya ito sinasabi, ngunit mas matigas ang ulo niya kaysa sa iba, sabi ni Justin na may mapait na ngiti. Tumanggaw si Talia na parang naiintindihan niya ang pahayag. Hindi sila nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa paksa, ngunit sa halip ay nag-usap tungkol sa iba pang bagay sa kumpanya at pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos kumain, hinugasan ni Talia ang mga mangkok sa kusina habang si Justin ay nakaupo sa sofa habang nanunood ng balita sa gabi. Pagkatapos maghugas ni Talia, hinubad niya ang kanyang apron at tinatimad na iniunat ang kanyang katawan bago masunaring samandal sa dibdib ni Justin. Nakangiting tanong niya, babalik ka ba mamayang gabi? Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at hinalikan si Talia sa kanyang mga labi. Kailangan kong makita kung paano ka kumilos, mananatili ako kung kumilos ka ng maayos, at aalis ka agad kung hindi mo gagawin. Dumilat si Talia at ipinakita ang kawalang kasiyahan sa kanyang mukha. Tumayo siya at mabangis na tinitigan si Justin habang sinasabi niya, umalis ka kung gusto mo, hindi kita ipapaalis. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang kanyang braso ay hinawakan ni Justin bago muling bumagsak ang kanyang buong katawan sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, direktang binaligtad ni Justin si Talia at idiniin ito sa ibaba ng kanyang katawan. Nakasandal ang ulo sa tenga ng dilag, sinabi niya sa malalim na boses, pasensya na talaga, ang ugali mo kanina ay talagang gusto ko. Pambihira, nagpa siya akong hindi na umalis. Pagkatapos ng mainit na hininga na tumama sa tenga ni Talia, naramdaman niyang parang may kuryenteng dumaan sa buong katawan niya. Kung mananatili ka, huwag gawin ito. Gawin ang ano? Gawin mo ang ginagawa mo ngayon. Kung gayon ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Justin na may pilyong ngiti. Namula ng husto si Talia. Bamulong siya, hindi ko alam. Pagkatapos ay gagawin natin ito. Mahinang ngumiti si Justin bago hinalikan ang mabangong labi na napakalapit sa kanya. Nagkasali ko pang dalawa sa sofa na naging sanhi ng pag-alingaw-ngaw ng mga tunog dahil sa pressure na ginawa mula sa itaas. Gayunpaman, nang gustong tanggalin ni Justin ang pagpigil sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, nagsimulang mag-vibrate ang telepono sa coffee table. Tumigil si Justin sa kanyang ginagawa ng walang magawa. Kinuha niya ang phone niya para tingnan. Ito ay isang tawag mula kay Teresa Dawson na hindi siya pinapansin mula pa noong araw na napagkamalan niyang si Justin ay may kakaibang relasyon sa kanyang anak na si Didi. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya nito sa sandaling ito. Sinamantala ni Talia ang pagkakataon at nagmamadaling tumakas mula sa sofa. Tulad ng isang asawang tumatakas sa kanyang tahanan, sinabi niya, maliligo ako, bago nagtago sa kanyang sariling silid. Nagpout si Justin at sinagot ang tawag sa telepono. 311. Matapos makonekta ang tawag, walang tunog na nagmumula sa gilid ni Teresa. Inakala ni Justin na hindi na gumagana ng maayos ang kanyang telepono, ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng mga tunog ng paghinga. Alam niya na hindi alam ni Teresa kung paano sisimulan ang pag-uusap. Bahagyang ngumiti si Justin at sinabing, ano ito? Sinusubukan mo ba ang aking pandinig kung naririnig ko o hindi ang tunog ng iyong paghinga? Sa wakas ay ibinuka ni Teresa ang kanyang bibig. Ikaw. Galit ka pa rin ba? Baliw. Kailan mo ako nakitang nagalit? Tanong ni Justin. Na-misunderstood kita noong nakaraan. Ako. Masyado akong nababalisa sa oras na iyon. Nalaman ko lang ang sitwasyon kahapon. Talagang mahinang nagsalita si Teresa. Medyo natakot siya. Kung ikukumpara sa dati niyang pangangibabaw, mas maamo siya ngayon. Nakangiting sinabi ni Justin, napakagandang alam mo na ngayon. Hindi talaga ako galit. Kung gayon, maaari ba kitang i-treat para sa isang pagkain bukas? Nagkataon lang na Pasko, kunin mo bilang paghingi ng tawad, sabi ni Teresa. Hindi ako libre bukas, at wala kang kasalanan.
Hindi ko alam na anak mo si Didi kanina, kung hindi, hindi ako magiging pabaya, sabi ni Justin. Si Teresa ay parang naisip pa rin niya na wala pang planong patawarin siya ni Justin. Tinanong niya, talaga bang napupuot ka sa akin ngayon? Nag-uugali ako ng walang ingat at nagsabi ng isang bagay na napakasakit. Hindi ka naman reckless, naiintindihan ko ang iyong mentality bilang isang ina. At saka, ang bata ay talagang nag-aalala. Kaya lang medyo occupied ako ngayon. Pupunta ako sa Japan sa susunod na linggo para sa holiday trip ng kumpanya ko. I guess we can talk about it after New Year's, sabi ni Justin. Medyo mahina ang tunog ni Teresa. Sige, makikipag-ugnay ako sa iyo pagkatapos ng bagong taon. Ang aking virtual na edad ay magiging 40 taong gulang sa oras na iyon, maaari mo bang hindi ako papansinin dahil ako ay masyadong matanda? Tala ng TL, ang virtual na edad ay batay sa East Asian Age Reckoning kung saan ang mga tao, partikular sa Zen-iken, ay nagsisimula ng kanilang buhay sa edad na 1 sa halip 0. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba mukha kang 40 taong gulang na babae? Kung kailangan kong ituro ang pagitan natin, dapat itong si Didi dahil nanay ka niya. Sa totoo lang, kung may nangyari talaga sa pagitan natin, kakaiba pa rin ang pakiramdam natin kahit na pareho na tayong nasa hustong gulang, seryosong sabi ni Justin. Dapat mahirap para kay Didi na tanggapin ito, sabi ni Teresa habang sinisisi ang sarili. Mabuti na lang at walang nangyari sa atin noong gabing iyon, kung hindi, hindi na talaga ako maglalakas loob na makipagkita kay Didi. Sa tingin ko gagamitin ko ang panahong ito para makapag-isip ako ng mahinahon sa nararamdaman ko para sa iyo. See you after New Year's. Ang prangka at mapagbigay na ekspresyon ni Teresa ay nagparamdam kay Justin na walang magawa ngunit nakaka-relax. Direktang sasabihin sa iyo ng babaeng ito na gusto kanyang matulog, ngunit tapat din niyang sasabihin sa iyo na nag-aalangan siya ngayon. Hindi masyadong nag-isip si Justin. Hindi masasabing mahal niya si Teresa, ito ay gusto lamang. Gusto niya ang magandang katawan ni Teresa at ang aura nito, hindi pa banggitin na siya ang nag-alok ng isang matalik na relasyon ng walang anumang responsibilidad. Inamin ni Justin na wala siyang lakas para tanggihan siya. Pagkatapos tapusin ang tawag, itinutok ni Justin ang kanyang spearhead sa kwarto ni Talia. Naglakad siya papunta sa kwarto at kumatok sa pinto. Munting Talia, bakit ka naliligo sa iyong kwarto? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay maririnig na ang boses ni Talia. Nakatulog ako. Hindi alam ni Justin kung ano ang mararamdaman. Bakit ito mukhang isang eksena kung saan ang isang pervert na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sinusubukang linlangan ang isang batang babae, habang siya ay sumagot pa rin sa isang kaibig-ibig na paraan. Sisipain ko ang pinto kapag hindi mo ito bubuksan, alam mo na sapat akong malakas para gawin iyon, sabi ni Justin. Ikaw. Matulog ka sa sofa, nagmamadaling sabi ni Talia. Ito ba ang sinasabi mo sa iyong lalaki? Galit na tanong ni Justin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay binuksan ni Talia ang pinto ng dahan-dahan. Nakayakap pa rin siya sa isang pink na bolster. Nakatingin kay Justin na may takot na ekspresyon, sinabi niya, sobrang kinakabahan ako. Pwede bang matulog ka na lang at huwag gawin ang mga ganoong bagay? Hindi kaya kikitil nito ang buhay ni Justin. May isang mapang-akit na babae sa tabi niya na tanging tingin lang niya ay hindi niya mahahawakan. Bakit ka ba kinakabahan? Di ba kanina pa natin ginawa sa burol? Malungkot na tanong ni Justin. Masyado akong nasaktan pagkatapos noon, nakaramdam ako ng sakit sa loob ng 3 araw na diretso. Mahinang sabi ni Talia habang nakaramdam siya ng takot. Naalala ni Justin na hindi niya napigilan ang sarili sa mga burol kanina. 2 beses niya itong ginawa kay Talia ng tuloy-tuloy. Ito ang unang pagkakataon niya, kapag nabasag ang isang melon sa unang pagkakataon at nagkaroon ng maraming bagyo, maaaring nagkaroon talaga siya ng phobia dito. Sa ganoong sitwasyon, mas iniiwasan niyang hawakan ito, mas natatakot siya sa hinaharap. Alam ni Justin na ang pinakamahusay na solusyon ay ang pasayahin si Talia sa iba't ibang paraan, ngunit hindi na siya muling masasaktan.
Sa ganitong paraan, maaalis ang takot sa kanyang puso. Lumakad pasulong si Justin at niyakap si Talia gamit ang kanyang mga braso. Tawagin mo akong hubby. Naramdaman ni Talia ang init ng lalaki at naamoy niya ang pamilyar na pabango. Nang mapayapa ang pakiramdam niya, nahihiya siyang tumawag, hubby. Mahal, subukan natin ulit, okay? Kung hindi ka na komportable ulit, hindi ko na gagawin, malumanay na sabi ni Justin. Bahagyang nahirapan si Talia, ngunit pumayag din siya sa wakas. Ibinaba ni Justin ang maselang katawan sa kanyang mga bisig sa malambot na kutson bago patayin ang pangunahing ilaw sa silid, nag-iwan lamang ng maliit na lampara sa tabi ng kama. Sa madilim na silid, ang buhok ni Talia ay parang tinta habang ang kanyang matikas na mukha ay parang jade. Nang kagat-kagat niya ang kanyang mapupula at manipis na labi, walang kapantay ang kanyang kagandahan. Marahan, inalis ni Justin ang mga braso ni Talia na mahigpit na yamakap sa kanyang katawan bago tumingin sa kanya para hingin ang kanyang tiwala. Noon lang niya sinimulang tanggalin ang damit ng babae. Pagkatapos ng banayad na pagkakasalubong, humiga si Talia sa mga braso ni Justin. Nikatikip lang siya ng makapal na kumot na nakahubad, habang mahigpit na magkayakap ang dalawa. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo para tingnan. May ngiti sa mukha ni Talia habang nakapikit ang kanyang mga mata. Bahagya nanginginig ang makurba niyang mga kilay na para bang na-enjoy niya ang karanasan. Hindi ka na matatakot, tanong ni Justin. Malabong sumagot si Talia, kailangan mong gawin ito sa paraang ito sa bawat oras sa hinaharap. Hindi mo na ako muling matrato tulad ng sa unang pagkakataon. Sisiguraduhin kong komportable ka sa bawat oras, sabi ni Justin. Napaisip tuloy siya, hanggat hindi ka na natatakot, hindi ba ako pa rin ang may hawak sa kung paano ko gustong gawin? Pagkatapos ng mahabang araw, nakaramdam din ng pagod si Justin. Nakatulog siya ng mahimbing kasama si Talia sa kanyang mga bisig. Dahil may malambot, mabangong jade sa tabi niya, si Justin ay nagkaroon ng napakasarap na tulog. Lumipas ang gabi sa isang kisap mata. Madilim pa ang langit sa labas. Naramdaman ni Justin na may isang bagay na paulit-ulit na bumabagsak sa kanyang mga kilay na parang mga patak ng ulan. Bahagyang iginalaw ni Justin ang kanyang ulo bago binuksan ang kanyang mga mata. Nakangiting nakatingin sa kanya si Talia na nagsuot ng damit. Ang kanyang mukha na walang makeup ay mukhang pambihirang sariwa. Humikab si Justin at ngumiti ng mapait. Sabi niya, ano na naman? Bakit ang aga mong nagising? Naalala ko weekend ngayon. 147, 141, tuwang-tuwang sabi ni Talia. Ano ang 147 at 141? Tanong ni Justin habang kinukusot ang kanyang mga mata. Si Talia ay kumilos na parang isang walang muwang na bata na kakainom lang ng pulot. Masayang sabi niya, ang kaliwang kilay mo ay may 147 na buhok, at hindi ko pa tapos bilangin ang kanang kilay mo, pero nasa 141 na ako ngayon. Inakala ni Justin na mali siya sa pagkarinig. Natigilan, walang magawa siyang nagtanong, bakit mo binibilang ang kilay ko? Nakatulala si Talia sa mga mata ni Justin. Nakabasa ako ng libro noon. Sinasabi nito kapag ang isang babae ay nagmahal ng isang lalaki, malalaman pa nga niya kung gaano karaming buhok ang nasa kanyang kilay. Dahil hindi ko na mabilang araw-araw, syempre kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Pinilit ni Justin ang ngiti sa kanyang mukha at tumingin sa babaeng ito na medyo hanggal ng tahimik. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay magmumukhang walang buhay ang lahat ng sinabi niya. Bakit lagi mo akong pinapaawa sa iyo? Little Talia, isang tunay na vixen ang dapat kumilos tulad mo. Ang ibang babae ay nanliligaw sa mga lalaki gamit ang kanilang mga katawan, habang ginamit mo ang iyong puso upang alisin kahit ang pagkakataon kong huminga. Niyakap ng mahigpit ni Justin si Talia. Nakangiting mahina, tinanong niya, gusto mo bang masuffocate ako? Hindi ito seryoso gaya ng sinabi mo, nakangiting sabi ni Talia. Dahil gising ka na, ipagluluto kita ng almusal. Gustong bumaba ni Talia sa kama, ngunit hinaila siya pabalik sa kama ni Justin. Anong ginagawa mo? Nanginig ang puso ni Talia.
Natatakot siya na gustong gawin muli ni Justin ang ganoong uri ng mga bagay. Mataimtim na sinabi ni Justin, ito ay hindi patas. Binilang mo ang sa akin ngunit hindi ko pa binibilang ang sa iyo. Manatiling masunurin at hayaan mong bilangin ko ng malinaw ang iyong mga kilay. Sa wakas ay naunawaan ni Talia ang kanyang intensyon. Nakakainis pero nakakatawa. Sa wakas, humagalpak siya ng tawa at sumugod sa dibdib ni Justin. 312. Pagkatapos kumain ng almusal sa bahay ni Talia, diretsyong nagmaneho si Justin patungo sa sanggang daan kung saan niya nakilala si Sheila. Dahil Pasko noon bukod pa sa ulan ng nyebe, ang buong Stonegate ay napuno ng musika at tawanan. Napakaraming tao ang nagbihis bilang Santa Claus upang i-promote ang kanilang mga tindahan sa mga lansangan, na ang ilan ay nagbigay pa nga ng mga libreng regalo para makaakit ng mga customer. Nakita niya si Sheila na nakatayo sa malamig na hangin. Ang bata ay nakasuot ng purple fur collar coat at isang beanie sa kanyang ulo. Ibinaba ni Justin ang kanyang bintana ng kotse at sumigaw, Sheila, bago ang bata ay takot na pumasok sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, gumugol siya ng kaunting pagsisikap na buksan ang pinto dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnay ng madalas sa isang kotse. Di ba sabi mo alas 9 tayo magkikita? Medyo kanina pa ako pumunta dito at nakatayo ka na dyan. Tingnan mo, namumula na ang ilong mo, nakikiramay na sabi ni Justin. Nakangiting matamis, sinabi ni Sheila, ayos lang ako. Hindi ako makatulog kagabi, at hindi ko ugali ang gumising ng late kapag taglamig. Alam ni Justin na dumanas ng kahirapan ang batang ito nang lumaki, kaya hindi na siya nagtanong. Ano sa tingin mo ang magugustuhan ng mga bata? Nag-isip sandali si Sheila bago sinabing, kumuha ng mga candy. Ang orphanage ay talagang hindi nagkukulang na damit at pang-araw-araw na gamit. Pasko ngayon, magugustuhan ng mga bata kung kukuha tayo ng matatamis na merienda at candy. Si Justin ay natural na walang masasabi tungkol dito. Tiyak na nahirapan siyang makipag-usap sa mga bata. Isang perpektong halimbawa ang hindi pinapansin sa isang tabi noong huling pagkakataon sa orphanage. Bilang resulta, direktang pumunta si Justin sa pinakamalapit na shopping mall at dinala si Sheila sa hypermarket na hindi pa napupuno ng mga tao. Nang madaanan nila ang isang tindahan na nagbebenta ng electronics, hinailan ni Justin ang braso ni Sheila. Namula si Sheila nang maramdaman niyang hinawakan ni Justin ang kanyang braso. Kuya Gibson, anong nangyari? Hindi napansin ni Justin ang mga detalye, dinala lang niya si Sheila sa counter na nagbebenta ng mga telepono. Sabi niya, hindi kita laging mabibisita sa stall mo kapag gusto kitang kontakan, kukuha ako ng telepono. Bago pa man tanggihan ni Sheila ang kanyang alok, sinabi ni Justin, Pasko ngayon at malapit na ang bagong taon. Kunin mo na lang bilang regalo mula sa isang nakatatandang kapatid. Hindi mo ba ako binigyan ng platinum pendant kanina? May gusto din akong ibigay sa iyo. Pumili ka ng modelong gusto mo at ako na ang bahala sa iyo, pagkatapos ikaw na mismo ang magbabayad ng bill sa telepono. Ano sa palagay mo? Nakita ni Sheila na mukhang magagalit si Justin anumang oras, hindi na niya planong itulak ang alok nito dahil naaapektuhan siya. Pagkatapos seryosong tumingin sa mga telepono, pumili siya ng isang maliit at abot kayang telepono. Dahil ito ang panahon ng teknolohiya ng impormasyon, ang pagbili ng isang telepono at paggawa ng lahat ng mga pamamaraan online kasama ang pagkuha ng koneksyon sa cell ay tumagal ng wala pang kalahating oras. Nakita ni Justin ang kaibig-ibig na hitsura ni Sheila nang hawak niya ang unang telepono sa kanyang buhay, at nasiyahan siya. Posibleng dahil pareho silang walang mga magulang mula pagkabata, at lumaki sa mahirap na kapaligiran bilang karagdagan sa tadhanang nagpahintulot sa kanila na magkita, ang pagkagusto ni Justin kay Sheila ay nagulat din sa kanyang sarili, na para bang ang matigas na batang babae na ito ay talagang kanyang sariling nakababatang kapatid na babae. Kuya Gibson, maaari ba kitang tawagan sa hinaharap? Tanong ni Sheila matapos maingat na isara ang kahon ng telepono. Medyo pink ang mukha niya, siguro dahil sa mainit na hangin na tumama dito. Sumagot si Justin, syempre kaya mo, bakit ko ito bibilhin para sa iyo kung hindi? Kahit kailan.
Mahinang tanong ni Sheila na may mataas na inaasahan. Tama iyan. Tumango si Justin. Ngumiti si Sheila hanggang sa maging gasuklay ang kanyang malalaking mata. Noong una, gusto ni Justin na makakuha din ng bagong damit si Sheila, dahil dapat kumuha ng bagong damit para sa bagong taon ayon sa tradisyon ng mga Zen icon. Gayunpaman, mariin siyang tinanggihan ni Sheila sa pagkakataong ito, sadyang hindi siya handang sumunod sa kanya kahit anong mangyari. Hindi itinuloy ni Justin ang pagpilit sa kanya dahil natatakot siyang matapos ang lahat ng bagay kapag naasar na siya. Matapos bumili ng ilang candy at maliliit na regalo, halos alas 11 na ng umaga. Dinala ni Justin ang dalawang malalaking plastic bag sa car boot bago tumungo sa New Hope Orphanage kasama si Sheila. Pagdating niya sa medyo lumang orphanage, nakita ni Justin na may katamtamang laki na Christmas tree sa may entrance. May mga bituin, puppet at iba pang mga palamuti na nakasabit sa puno, na tila napakaganda ng dekorasyon. Nakasabit sa frame ng pinto ang iba't ibang kulay ng neon lights. Ang puting nyebe ay naipon sa 10-10 lumang puno ng pino, na naging sanhi ng bahagyang baluktot na mga sanga. Ang mga gumagapang sa dingding ay nahawahan din ng nyebe. Bagamat nalante na ang kanilang mga dahon, nagsisilbi pa rin silang espesyal na patong kung titingnan sa malayo. Bumaba si Sheila sa sasakyan at walang humpay na tumitig sa pasukan ng orphanage na matagal na niyang hindi nakikita bago bahagyang nabasa ang kanyang mga mata. Pumasok ka, ikalulugod ng Pangulo na makita kang muli, sabi ni Justin pagkatapos kunin ang dalawang malalaking plastic bag mula sa boot ng kotse. Tumango si Sheila at pilit na inagaw ang isa sa mga plastic bag kay Justin bago ito dinala ng kanyang dalawang kamay. Magdadala din ako ng isa, laking pasasalamat ko na sumama sa akin si Kuya Gibson. Hindi ako papayag na gawin mo ang lahat ng ito para sa akin. Pakiramdam ni Justin ay wala nang magawa sa maturity ng batang ito, kaya pinayagan niya itong gawin ang anumang gusto niya. Umakyat silang dalawa hagdan at gustong pumasok mula sa pasukan, ngunit naharang sa labas ng dalawang matangkad at patayo, katamtaman ang hitsura ngunit tila mga heroic na babae na nakasuot ng mga babaeng western suit at may mga headset sa kanilang mga ulo. Paumanhin, bawal pansamantalang pumasok ang mga bisita sa lugar na ito, malamig na sabi ng isa sa mga babaeng nakapusod, nang walang anumang emosyon. Kumunat ang noo ni Justin. Kung tama ang hula niya, may hawak na aura ng bangis mula sa militar ang dalawang babaeng nasa harapan niya. Dapat silang propesyonal na sinanay na mga espesyal na ahente ng babae, ngunit sa kasalukuyan ay parang mga bodyguard sila ng isang mahalagang tao. Pumunta kami para bisitahin ang mga bata. Dito lumaki ang babaeng ito, nakipagkita siya sa presidente at sa iba pa niyang kapatid. Please make an exception. Alam ni Justin na ginagawa lang nila ang kanilang mga trabaho, kaya nagsalita siya ng maayos at hindi nagalit. Napatingin ang babaeng nakapusod sa malalaking plastic bag na dala ng dalawa at umiling. Pumunta muli sa ibang araw, o mamaya sa hapon. Mukhang nabigo si Sheila. Sinulyapan niya ang orphanage sa pasukan bago hinaila ang manggas ni Justin. Ayos lang, Kuya Gibson. Dapat may VIP sa loob ngayon, babalik ulit tayo sa ibang araw. Pasko pa rin ba pagkatapos ngayon? Sabi ni Justin. Ayos lang, okay lang kung medyo late na. Mahinang sabi ni Sheila. Sinabi ni Justin sa bodyguard na nakapusod, paano ito? Pumasok na kayo at sabihin kay President Chon na nandito si Sheila. Tingnan kung payag siyang makita tayo o hindi. Ang isa pang bodyguard na may maikling buhok ay parang pakiramdam niya ay walang katotohanan. Hindi mo ba naiintindihan? Hiniling namin sa iyo na pumunta muli mamaya sa hapon o sa ibang araw. Hindi tungkol sa gusto ka ba ni President Chon na makita o hindi, ito ay hindi ka pinapayagang pumasok ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi masyadong natuwa si Justin tungkol dito. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanila ng makatwiran, ngunit tumanggi silang ipaalam sa mga tao sa loob ng kanilang pagdating. Nais lamang ng dalawa na bisitahin ang mga bata mula sa ampunan, at hindi nagmamadaling pumasok na may dalang kutsilyo at baril, bagkus ay may dalang mga candy.
Sa ganoong sitwasyon, kahit na hindi talaga sila papayagang pumasok, ang pinakamaliit na magagawa ng mga bodyguard ay pumasok at ipaalam ang mga tao sa loob. Higit pa rito, kahit na ang pinakapangunahing pinuno ang bumisita, hindi pa rin niya magawang ganito ang ugali. Hindi na mukhang friendly si Justin. Sabi niya, sa huling pagkakataon sasabihin ko, pumasok ka at sabihin sa mga tao sa loob na nandito si Sheila. Kung hindi mo tatanggihan, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng isang bagay na hindi ko kinagigiliwang gawin. Nakasimangot sa katahimikan ang bodyguard na nakapusod habang ang babaeng maikli ang buhok ay parang nakarinig lang ng biro. Sarkastiko, sinabi niya, "Oh. Ano ang hindi mo gustong gawin? Subukang gawin ito ngayon." Ayaw nang magsalita ni Justin, diretso siyang naglakad patungo sa pasukan. Nanlamig ang mga mukha ng mga bodyguard nang makita nila na gustong pumasok ni Justin ng buong katapangan. Magkasama, pumunta sila sa harap upang hawakan ang mga braso ni Justin at ikabit ang kanyang mga binti, isa sa bawat panig, sa pagtatangkang sakupin siya. Gayunpaman, ang mga braso at binti ni Justin ay parang reinforced concrete, hindi man lang sila naapektuhan matapos matamaan ng dalawang bodyguard. Baka sa mukha ng mga bodyguard ang pagkagulat. Ang kanilang lakas ay walang kapantay sa mga ordinaryong babae, kahit na ang mga karaniwang lalaking espesyal na ahente sa militar ay hindi makalapit. Ang pag-atake ay lumapag sa pamamagitan ng kanilang mga paa na naglabas ng hindi bababa sa daan-daang newtons ng puwersa, habang ang pagsupil na dulot ng kanilang mga armas ay may malaking puwersa rin ng pagsabog. Gayunpaman, kahit na ang mga mahihinang punto ng lalaki ay nagdala ng pasanin na higit sa 200 kilo sa kabuuan, hindi siya nag-react dito. Naglalakad pa rin siya papasok na parang walang nangyari. Panganib. Naisip agad ng dalawang babae na isa siyang top-notch assassin na gustong manakit sa taong nasa loob. Biglang umatras ang dalawang bodyguard at naglabas ng sariling mga baril mula sa kanilang katawan, agad na tinutukan ang bungo ni Justin mula sa magkabilang direksyon. Huwag kang gumalaw. Ibaba ang mga gamit sa iyong mga kamay at itaas ang iyong mga kamay. Sigaw ng babaeng nakapusod. Malamig na sinulyapan ni Justin ang dalawa bago tumingin kay Sheila na natakot. Sa ugali ko, dapat patay na yung dalawa ngayon, pero siguradong wala akong ganang pumatay sa lugar na ito, hindi sa harap ng babaeng ito. Magbibilang ako ng 3, kung hindi nyo itatago ang mga baril nyo, mapipilitin akong gawin ang isang bagay na ayaw kong gawin. Humph, sa tingin mo matatakot tayo? Napabuntong hininga ang maikling buhok na ginang. Malamang, hindi niya sineseryoso si Justin. Napabuntong hininga si Justin. Mukhang kailangan kong pumatay ng 2 tanga sa harap ni Sheila sa orphanage ngayon. Kawawa naman. Tungkol sa kung paano niya haharapin ang resulta ng pagpatay sa kanila, wala ito sa pagsasaalang-alang ni Justin. Ito ay hindi na siya ay walang ingat, ang ilang mga bagay ay isang bagay ng prinsipyo. Haharapin niya ang mga kahihinatnan pagkatapos gawin ito. Gayunpaman, nang si Justin ay handa ng wakasan ang kanilang buhay nang hindi sila dinuguan, isang malinaw na boses ng babae ang umalangaw-ngaw mula sa malapit na daanan. Tumigil ka! Little Wen? Little Lee? Anong ginagawa mo? Ibaba mo ang mga baril mo. Lumabas mula roon ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit na pangtaglamig na may puting scarf na gawa sa cashmere wool na nakabalot sa kanyang leeg. Ang mga bakas ng pagtanda ay panandaliang makikita sa kanyang maliwanag at makinis na mukha, ngunit ang kanyang marangal na kagandahan ay nagpaakit pa rin sa kanya. Ang buhok ng babae ay nakatali sa isang bun, ito ay malinaw at hindi kulay abo, marahil dahil sa mahusay na pagpapanatili. Bagamat ang kanyang maamong mga mata ay nagdulot ng kaunting galit, hindi naman ito naging masama. Nang makita ni Justin ang babaeng ito, naramdaman niyang parang pamilyar ito. Pakiramdam niya ay nakita niya ito noon, ngunit wala siyang maalala sa sandaling iyon. Madam, panganib. Huwag muna dito. Malakas na sabi ng babaeng bodyguard na nakapusod ang tinutukoy na Little Wen. Hindi sila pinakinggan ng babae. Pumunta sila para bisitahin ang mga bata at walang dalang armas. Anong ginagawa nyo?
Bago matapos magsalita ang babae, naglakad si Pangulong Cha na may mga yabag na maliwanag na nagpapakita ng kanyang katandaan. Galit na tanong niya, Sheila. Sheila ba? Si Sheila na kanina ay nakatayo sa pasukan ay kinakabahan na narinig ang pamilyar na boses. Hindi pinansin ang lahat, mabilis siyang sumugod para yakapin si President Cha. Hindi mo pa rin ba sila iingatan? Galit na tanong ng babae. Nagkatinginan sina Little Wen at Little Lee bago dahan-daang itinago ang kanilang mga baril, ngunit tumingin pa rin kay Justin ang may pag-iingat. 313. Bakit mag-donate ng pera para iligtas ang mga endangered animals kung maaari kang mag-donate sa Linek on Patreon? Pledge to Linek on Patreon starting from only $1. Tama, $1 lang. Niyakap ng mahigpit ni na President Cha at Sheila ang isa't isa. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata dahil sa sobrang emosyon. Napaiyak si Sheila kaya namula ang kanyang mga mata. Paulit-ulit siyang bumubulong, Lola, na para bang gusto niyang pag-usapan ang lahat ng paghihirap na dinanas niya sa labas, at ang pananabik niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Naantig ang damdamin ng babae, nagtanong, President, siya ba ang batang sinabi mo na matagal nang hindi bumabalik? Tila malaki ang respeto ni Pangulong Cha sa babaeng ito, ngunit hindi siya makapagsalita dahil humihikbi siya. Ang tanging nagawa niya ay ang tumango ng paulit-ulit at niyakap niya ang maliit na figure ni Sheila. Nakangiting sinabi ng babae, I'm glad that she's back. Siguradong marami siyang naranasan sa labas, dapat ituring din siyang maalalahanin na bata. Hinaplos ni President Cha ang itim na buhok ni Sheila habang inaalo siya nito. Hindi na siya maaaring mag-alala sa anumang bagay. Lumingon ang babae at ngumiti kay Justin na humihingi ng tawad. Bata, pasensya na talaga. Nag-aalala lang ang dalawang batang ito sa kaligtasan ko, sa totoo lang hindi nila sinasadyang gumawa ng masama. Sana ay huwag mong itago sa puso mo. Paano magiging mali siya ang isang taong handang bumisita sa mga bata tuwing Pasko? Hindi ka naman magdaramdam dito, di ba? Ang galit sa puso ni Justin kahit papaano ay agad na nawala nang makita niya ang mukha ng babae na parang simoy ng tagsibol. Hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga sa kanya. Ang ugali niya at ang paraan ng pagsasalita niya ay pambihirang banayad na nagpapahirap sa mga tao na magalit sa kanya, tulad ng isang napakalaking puwersa na damapo sa isang espongha o eskultura ng baka na gawa sa luad na pumasok sa karagatan at ganap na natunaw sa loob ng ilang segundo. Ito ay maaaring dahil sa kanyang likas na katangian o mga taon ng pagsusumikap sa paglilinang sa sarili. Hindi bale, bumisita lang ako sa presidente at mga bata kasama si Sheila. Ayokong masangkot sa napakaraming bagay, sabi ni Justin sa isang walang malasakit na paraan. Sa tingin mo ba matatakot kami sa'yo? Nanlaki ang mata ni Little Lee sa galit. Sumimangot ang babae at nagsalita sa malalim na boses, hindi pa ba sapat? Nakita ni Little Wen at Little Lee na ang babae ay mukhang talagang magagalit, at sa wakas ay nagkaayos na. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo ng may hinanakit sa katahimikan. Umiling ang babae bago walang magawang bumantong hininga. Lumingon siya at sinabing, President Cha, hindi ko naaabalahin ang oras mo sa bata. Dapat marami kayong pag-uusapan. Kailangan ko pang bisitahin ang orphanage sa susunod na lungsod, aalis na ako. Binitawan ni Pangulong Cha si Sheila at sinabing, Madam, mangyaring umalis pagkatapos kumain dito. Nagpapasalamat ang mga bata sa mga red along inihatid mo. Masikip talaga ang schedule ko, hindi ko kayang i-delay. Tulungan mo akong sabihin sa mga bata na babalik ako sa bagong taon, magalang na sagot ng babae. Mukhang alam ni President Cha na nagsasabi siya ng totoo, kaya hindi na siya nagpatuloy. Nakayuko ng may paggalang, sinabi niya, Madam, inaasahan ko ang mabuting kalusugan ng iyong pamilya sa bagong taon. Paano mo ito magagawa? Nakangiting itinaas ng babae si President Cha. Junior mo ako, mas nararapat na yumuko ako sa iyo, Presidente. Ginagawa ko ito sa ngalan ng mga bata, nakangiting sabi ni Pangulong Cha. Sinulyapan ng babae ang buong courtyard na may malabong ngiti sa huling pagkakataon bago tumango kay Justin bilang hudyat ng palm, at inilabas ang dalawang bodyguard sa lugar.
Tumango si Justin pabalik sa babae. Tungkol sa mga titig ni Little Wen at Little Lee kay Justin na nagpapahiwatig ng babala, kinuha ni Justin silang lahat bilang buhangin na pumasok sa kanyang mga mata. Hindi niya makita ang alinman sa mga ito. Sir, hindi ko inasahan na narito ka muli. Ang mga magagandang bagay ay laging dumarating kapag bumisita ka. Hindi ko akalain na babalik si Sheila kasama ka, sabi ni Pangulong Cha na puno ng emosyon. Binuhat ang 2 plastic bag na naglalaman ng mga candy at iba pang junk food, ngumiti si Justin at sinabing, President, sasabihin ko sa iyo kung bakit ko siya ibinalik mamaya. Sa tingin ko mas mabuting ibigay muna sa mga bata ang kanilang mga regalo. Ay, sige. Mabibigat talaga ang mga dala mo. Gumalaw ang mga kulubot sa mukha ni President Cha nang ngumiti ito. Dinala niya sina Justin at Sheila na tumigil sa pag-iyak sa lugar. Sa labas ng orphanage, sa isang desyerto na parking area, ang babae ay tumigil sa paggalaw bago niya gustong sumakay sa isang puting Infiniti na kotse. Parang may iniisip siya. She asked the 2 bodyguards behind her, tinanong niyo ba ang pangalan ng binata kanina? Umiling ang munting Wen. Hindi po namin natanong. Ano po ma'am? Importante po ba talaga? Kung gustong malaman ni Madam, pwede po akong magtanong. Isang hindi tiyak na pakiramdam ang lumitaw sa mga mata ng babae bago niya kinukutya ang sarili. Siguro nag-o-overthink ako, paanong posible iyon? Hindi mo man lang natanong ang pangalan niya at inilabas mo ang mga baril mo. Ganun na lang ba dapat ang baril? Madam, sinabi sa amin ni Chief na protektahan ka ng maayos. Lalo na para sa halalan sa susunod na taon, ang iyong kaligtasan ay hindi maaaring makompromiso sa anumang paraan sa ganoong mahalagang sandali, sabi ni Little Lee habang nakaramdam siya ng mali. Biglang napuruhan ang babae, parang walang pakialam sa eleksyon. Walang sabi-sabi, dahan-dahan siyang umupo sa kotse. Kasabay nito, mabilis na naunawaan ni Justin na sumunod kay President Cha sa loob ng orphanage kung sino ang babae kanina. Hindi ba't siya ang babaeng nasa pinakamalaking portrait sa walkway, ang founder ng orphanage, si Go Sohoa? Hindi nakakagulat na naramdaman kong napakapamilyar niya, at iginagalang siya ni Pangulong Cha ng may labis na paggalang. Nang higit niyang pag-isipan iyon, naramdaman niyang sinisiyasat niya ang mga bahay ampunan na itinatag niya sa iba't ibang lugar, at nagkataon na pumunta rito ngayon. Nang makita ang tao sa totoong buhay, napagtanto ni Justin na hindi talaga maipapakita ng mga portrait ang tunay na aura ng isang tao. Ang uri ng nakakataba ng puso ng ngiti ay hindi maramdaman sa malamig na pagpipinta. Dahil tanghalian na, hinayaan ni Pangulong Cha sina Sheila at Justin na kumain kasama ang mga bata. Umupo silang lahat sa malaking dining room bago masayang kumain. Pagkatapos noon, natural na dinala ni President Cha si Sheila sa kanyang opisina para sa isang medyo mahabang chat bilang isang mainit na pagtanggap. Nang malaman niya na si Sheila ay may maliit na negosyo ng pagbubukas ng mga food stall, at hindi siya nagugutom sa mga lansangan ng walang maiinit na damit, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Kalaunan ay nagtanong siya tulad ng kung paano nakilala ni Sheila si Justin. Tungkol sa nakaraan ng pagiging isang gangster at mandurukot, tiyak na hindi sinabi ni Sheila kay Pangulong Cha ang tungkol dito. It wasn't a matter of dishonesty, she just afraid na baka hindi makayanan ni President Cha. Si Justin ay umidlip ng mag-isa sa orphanage, ngunit hindi siya masyadong naiinip, dahil darating ang mga bata para asarin siya. Sinubukan ng ilan na gumuhit ng mga pagong sa kanyang mukha habang ang iba ay gustong itali ang kanyang mga paa gamit ang isang lubad. Hindi alam ni Justin kung iiyak o matatawa. Sa gabi, ito ang sesyon ng takdang aralin ng mga bata na kailangang asikasuhin ni Pangulong Cha. Nag-aatubili, pinaalis niya si Sheila pagkatapos hilingin sa kanya na bisitahin siya ng madalas. Tumakbo si Sheila pabalik sa gilid ni Justin. Bagamat buong hapon siyang naglakad, hindi naman siya mukhang pagod, bagkus ay nabuhayan siya ng loob at masaya. Masaya ka talaga pagkatapos ng chat. Hindi ba mas maganda kung bumalik ka ng mas maaga? Nakangiting tanong ni Justin. Nagpout si Sheila. Natatakot akong mapagalitan ni Lola kanina, at wala akong tiwala na babalik sa oras na iyon.
Kung hindi si Kuya Gibson ang sumama sa akin ngayon dito, bet ko na kailangan ko pang maghintay hanggang sa susunod na taon o kung ano man. Bumalik ka ng madalas, matanda na ang presidente. Hindi ipinagpatuloy ni Justin ang pakikipag-usap tungkol dito. Masunaring tumango si Sheila habang nakikita ng kanyang mga mata ang kalungkutan. Kuya Gibson, pwede ka bang sumama sa akin? Biglang tanong ni Sheila. Noong una ay naisip ni Justin na si Sheila ay nagplanong bumalik. Hindi niya inaasahan na may ibang gustong puntahan ito, ngunit dahil sinamahan siya nitong lumabas ngayon, natural na wala siyang dahilan para tanggihan ang maliit na kahilingan nito. Ang lugar na gustong puntahan ni Sheila ay hindi espesyal, ngunit ito ay ang maliit na patio sa likod ng orphanage. May mga slide, climbing pole, swing at iba pang malalaking laruan doon. Ito ang lugar kung saan karaniwang naglalaro ang mga bata mula sa ampunan. Hinawakan ni Sheila ang bawat kagamitan sa courtyard habang nakaramdam siya ng nostalgia. Sa wakas, umupo siya sa isang swing at nagsimulang gumalaw. Sinundan siya ni Justin at umupo sa isa pang swing mula sa parehong hilera. Nakaupo sa swings, makikita sa harapan nila ang pasukan ng orphanage. Noong bata pa ako, pumupunta ako dito para umupo saglit halos araw-araw. Lagi kong tinitingnan ang paglubog ng araw mula sa dulo ng langit habang hinihintay kong tawagin tayo ni Lola para sa hapunan. Si Sheila ay parang kinakausap niya ang sarili. Palagi kong pinapangarap ang eksenang ito sa gabi na parang kahapon lang nangyari. Tahimik na nakinig si Justin sa kanya. Si Sheila na nakaupo sa tabi niya ay tila hindi isang 18 taong gulang na babae sa kasalukuyan. Ang kalungkutan sa pagitan ng kanyang mga kilay ay hindi kayang hawakan ng mga bata na lumaki na minamahal ng kanilang mga magulang. Ito ay hindi isang bagay na itinuturing na anumang mahusay, ngunit ito ay naging dahilan upang hindi mapabayaan ng mga tao ang malakas na kaisipan ng batang babae na ito. Lumingon si Sheila at ngumiti kay Justin bago nagtanong, Brother Gibson, alam mo ba kung ano ang lagi kong iniisip kapag nakaupo ako dito araw-araw? Natahimik sandali si Justin. Iniisip mo ba kung ano ang kakainin mo para sa hapunan? Nagpout si Sheila. Hindi ako ganoon ka-gluttonous. Kung gayon ano ito? Bahagyang ngumiti si Sheila habang tila may naaalala. Lagi kong iniisip, may mag-asawa ba, o isang lalaki, o isang babae, na lalakad mula sa pasukan. Pagkatapos, ibinoling nila ang kanilang ulo upang tumingin sa akin, at ngumiti sa akin. Hihintayin ko ang taong lumakad sa harapan ko at sasabihin sa akin, Little girl, pwede ka bang maging anak ko? Sa oras na iyon, tiyak na sasabihin kong oo, hindi alintana kung sino man sila hanggat handa silang ampunin ako, aalis ako sa kanila. Dahil, iyon lamang ang paraan upang magkaroon ako ng sarili kong mga magulang. Nang makitang nakatitig si Justin sa kanya, kinagat ni Sheila ang kanyang manipis na labi at sinabing, gayunpaman, halos lahat ng mga kaibigan ko sa paligid ko ay inampon maliban sa akin. Pagkatapos noon, hindi na ako nag-iisip ng ganoon. Nanatiling tahimik si Justin. Sa kanyang isipan, inilarawan niya ang isang maliit na batang babae na nakaupo sa isang swing mag-isa sa dapit hapon, nakatitig sa walang laman na pasukan, araw-araw, taon-taon. Dapat ay mahirap na lampasan ang uri ng mga mapangwasak na araw. Kuya Gibson, alam mo ba kung bakit wala akong ganang mag-aral o bumalik sa paaralan? Mahinang tanong ni Sheila. Noong pumapasok ako noon sa paaralan, minsan alam ng iba na ako ay mula sa ampunan, tinutuya nila ako at sasabihing bumagsak ako sa isang bato, at wala akong mga magulang. Pagkatapos noon, nang medyo lumaki na ako, ang mga keskwela ko sa junior high school ay hindi gustong makipag-usap sa akin. Ang ilang mga lalaki na ayaw gawin ang kanilang takdang aralin, ay pinilit nila akong gawin ito. At sinaktan pa ako. Itatago nila ang lunchbox ko at pinagbabawalan akong kumain. Tala ng TL, ang Breaking Out of a Stone ay isang sanggunian sa klasikal na nobelang Journey to the West kung saan ipinanganak ang Monkey King sa pamamagitan ng literal na pagsabog mula sa isang bato. Ang pag-aaral, sa akin, imbes na sabihin na nag-aral ako, parang pinahirapan o pinahirapan ako. Brother Gibson,
Talagang sumakay ako sa mga motorsiklo kasama ang grupo ng mga tao, naging isang magnanakaw, at patuloy na sinasangkot ang aking sarili sa mga away sa aking junior high school. Iyon ay dahil kung hindi ako lalaban, mas matindi nila akong binubuli. Alam kong sarili ko lang ang maaasahan ko, dahil wala akong mga magulang na tutulong sa akin. Kung gusto kong mabuhay sa mundong ito, magagawa ko lang. Sheila. Nilinggan ni Justin ang kanyang ulo at tumitig sa mga mata ni Sheila. Umupo ka sa swing, huwag kang gumalaw. Hindi alam ni Sheila kung ano ang gustong gawin ni Justin, ngunit masunurin pa ring umupo sa swing nang hindi gumagalaw. Tumayo si Justin at lumabas ng courtyard, pagkatapos ay ang pasukan ng orphanage. Noong nalilito pa rin si Sheila, muling pumasok si Justin. Si Justin ay maaaring makitang lumingalinga sa paligid na parang hindi siya pamilyar sa lugar. Pagkatapos noon, napansin niya si Sheila sa swing. Mukhang bahagyang nagulat si Justin habang nakangiti. Hakbang-hakbang, naglakad siya patungo kay Sheila. Naglakad siya ng papalapit bago huminto sa harap ni Sheila. Nag-squat down si Justin at inabot ang isang braso para hawakan ang maliit na kamay ni Sheila na medyo magaspang dahil sa trabaho. Umakto si Justin na parang unang beses niyang makilala si Sheila. Matagal niyang hinangaan ang mukha ni Sheila. Napakagandang maliit na babae. Nag-aatubili akong iwan kapag katapos kitang makita. Little girl, sasamahan mo ba ako sa bahay? Kahit na napakabata ko pa para maging ama mo, pwede ba kitang maging nakababatang kapatid? Pakiramdam ni Sheila ay natakpan ang kanyang puso ng isang alon ng tamis. Halos mapahagalpak siya sa tawa dahil sa biglaang paglitaw ng gayong masaya at nakakaantig na sandali, ngunit ang kanyang emosyon ay tumaas hanggang sa sukdulan. Ang kanyang kaligayahan ay napalitan ng mga patak ng luha, na nahulog sa manyeb na lupa tulad ng mga butil na may putol na tali, na agad na tinutunaw ang naipong nyebe dahil sa init. Bakit ka umiiyak? Hindi ka na mukhang maganda kapag umiiyak ka, malumanay na sabi ni Justin. Sagutin mo ako, gusto mo bang maging nakababatang kapatid na babae? Pilit na tumango si Sheila. Oo, gusto ko. Hindi ka lang maganda sa pagiging nakababatang kapatid ko, kailangan mo pang makakuha ng matataas na grades. Kung papaaral kita, kailangan mong mag-aral ng maayos, kaya mo ba? Seryosong tanong ni Justin. Nagpipigil ng tawa si Sheila. Sinabi niya sa paraang parang bata, ngunit, kuya, ano ang mangyayari kung may nang-aapi sa iyong nakababatang kapatid na babae? Kung sino man ang manggahas na ay bully ang aking nakababatang kapatid na babae, bubugbugin ko sila hanggang sa mamatay, mataimtim na sabi ni Justin. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Sheila ang kanyang emosyon na malapit nang bumagsak. Sumugod siya sa mga bisig ni Justin habang siya ay nagsimulang humikbi, na naging sanhi ng pagkabasa ng dibdib ni Justin ang kanyang mga luha. Bahagyang tinapik ni Justin ang likod ni Sheila. Sa tabi ng tenga ni Sheila, mahina at seryoso niyang sinabi, Sheila, kung maramdaman mo na lahat ng tao sa mundong ito ay laban sa iyo, dapat mong tandaan, may taong ito na lalaban sa buong mundo para sa iyo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.